Aktibo rin ang medical team sa pagtupad ng kanilang mga gampanin sa muling pagbisita sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas Road. Sa muling pagbabalik ng PAO Legal, Medical, Dental and Optical Jail Visitation and Decongestion Program sa Quezon City Jail Male Dormitory, panoorin natin kung paano isinasagawa ang kalidad na serbisyong medikal na may puso at malasakit para sa ating mga PDLs. Ilan taon po kayo? 49 po. 49. Meron po ba kayong allergy, asthma? Sa klase, sir. O sige, pakita natin yan mga sa doktora. Tapos ano pa nararamdaman natin? Wala na po lang. Allergy, asthma, hypertension, wala naman. Ano po? Sige po. Balik kami po yung mga nurses. Bago po pumunta yung mga PDLs po natin sa mga doktor, chine-check po natin yung BP nila. Tinatanong na rin po natin kung meron po silang allergy, asthma, kung may mga maintenance po sila sa sugar, sa high blood, para pagdating po sa doktor, meron na po silang baseline data po. Importante po na na-check po natin yung mga PDL para pag sumalang po sila sa doktor, mas madali na po nila kung ibibigay po nila mga gamot po. Maging sa pamamahagi ng libreng gamot ay pinangangasiwaan din ng pharmacist upang matiyak ang ligtas at angkop na mga gamot para sa ating mga PDLs. Ako po si Femela Cachola. Doon ako sa pharmacy ngayon. Registered pharmacist po ako. Yung sa chief of clinics po namin sa hospital, in-invite po niya ako to volunteer here po. Kasi mas gusto ko nakakatulong talaga sa mga kapwa natin tao. Kasi yung compassion ko kasi nandoon. Ang role ko po ngayon ay isang dispensing pharmacist po. So I dispense the medications to our sa mga ating kababayan. Importante yun to supplement their medications, yung mga iniinda nila mga problema, at as magagamot nila, yung mga maintenance nila, maiinom po nila. For example, hindi available itong gamot, we could suggest po sa ating mga doctors kung ano pa yung alternative nating gamot na pwedeng ibigay po. Kaya naman walang humpay ang pagsisikap ng PAO upang maagapan ang karamdaman at mapanatiling ligtas at malusog ang mga PDL para mapalakas ang kanilang physical and mental health. Yung concern niya po kanina is 4 na araw na daw po siya naguubo at saka nagsisipon po. Tapos masakit daw po yung baga niya, likod niya pag umihinga. Sa ngayon po, nagbigay po ako ng supportive treatment para sa sipon at saka sa ubo po niya. And then nagbigay na po ako ng antibiotic kasi more than 3 days na po siya. And then most likely, since meron na po tayong tinatawag na pleuritic chest pain, yung sumasakit po yung likod niya or yung dibdib niya, kapag umuubo siya or humihinga siya, nagko-consider na po tayo na baka nagbibigining pneumonia na po siya. Pero so far naman sir, stable naman po yung vital signs niya. So mukhang low risk pa naman po. Siyempre, sobrang saya po natin kasi nagiging instrumento po tayo sa pagtulong po. Dahil yung mga tulad po ni tatay, bihira po yung mga tumutulong. Pero dahil po kay Chief Acosta, nabibigyan po sila ng pagkakataon na ma-check up po sila ng mga doktor po natin. At saka sama rin po lang iba pong services natin. Maganda po siya kasi nakakatulong tayo sa mga ating kababayan na nandito. Yung mga patients natin na nagkakaroon ng problems na hindi sila makakuha ng supply from others. At least tayo dito nakakabigay tayo ng supply. Mas napapractice ko yung pagiging isang dispensing pharmacist po dahil doon. And at the same time, mas nakakatulong po ako sa kanila. I'm very, very thankful for the opportunity po na binigay po ng PAO para makatulong po kami sa kapwa po natin and sa mga PDL po. Chief, thank you so much po. And hopefully hindi po kayo magsawa na bigyan po ng opportunity yung mga doctor po natin to go outside of the hospital, to the community for not only treatment sa mga may sakit but also prevention din po. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Ranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan, laban sa kahirapan. Kami ay inyong kasama.